guys! Welcome to my vlog! For today's video, gagawa tayo ng tutorial para sa balikpinas.ph. Para to sa mga OFW na gustong umuwi na or mga pauwi na dito sa ating bansa. I-search lang natin ang www.balikpinas.ph. I-click natin yung OSS COVID-19 Testing Management System. Paalala guys, ito na yung bagong website ngayon, balikpinas.ph, hindi na yung ACIF. May lalabas po dyan na reminder, basahin at unawain, then i-click po yung OK. Scroll lang po pababa at hanapin yung register. Meron po ditong paalalang kailangang basahin at unawain. Nakalagay po dito na lahat po ng may red asterisk ay importanteng ma-fill upan ng maayos at tama. Hanggat maaari po, huwag tayo magkakamali sa mga impormasyon kasi po maaari pong maantala ang inyong pag-uwi sa inyong pong mga bahay. Start na po tayo mag-fill up ng ating personal profile. Sa last name po, for example, is De La Cruz. First name is Juan. Middle name natin is, for example, Soriano. Yung suffix po, mamili lang kayo kung the first, the second, kung meron po kayo. Mamili lang po kayo dyan. Yung birthday po, manual po siya. Hanapin niyo po talaga isa-isa. For example po is February 11, 2019 ang ating lalagay. Gender po, select nyo lang po kung kayo po ay male or female. Civil status po, mamili lang kayo kung kayo po dito ay single, divorced, widowed, or married. Nationality po, hanapin lang po natin yung Filipino. Next po is yung PhilHealth number. Pag po hindi nyo po alam yung PhilHealth number po, ilalagay na lang po natin is NA. Much better po kung alam nyo din po yung PhilHealth number nyo. Passport, for example, P1234567. Cellphone number, for example, 091234567889. Email address po, for example, lalagay natin jdelacruz@gmail.com. Napaka-importante po nito guys kasi dito i-email yung resulta ng swab test nyo. Juan De La Cruz po, for example lang name of contact person natin. Relationship, for example, lagay natin is sibling. Contact number 091234567889. Binondo, for example natin ng address. House number, for example, 123 Binondo. Street, for example, Purok 1 lalagyan natin. Region, for example, lalagay natin is National Capital Region. Magse-select na lang po kayo kung anong region kayo nasasakop dito. Province po, kung ano pong district tayo nasasakop. For example po, first district. Municipality, kung ano pong city. For example is, lalagyan natin Binondo. And then yung barangay po, mamimili na lang po kayo dyan. For example, 287. Yung address po dito, lagyan nyo lang po ng check kung same lang po sa address sa taas. For example, 123 Binondo, Purok 1, Region, National Capital Region. Province po is first district. Municipality is Binondo. And barangay is for example 287. Next naman po tayo sa history of travel abroad. Kung saan po tayong galing ng bansa ng trabaho. Country of port exit. Kung saan po tayo nang galing bansa. For example, galing po tayong Australia. City of port exit. Kung saan pong lugar sa Australia tayo nang galing. For example po, lagay natin is Australia. Airport.
airport, kung saan naman po tayo lalapag na airport dito sa Pilipinas. For example po, lalapag tayo sa NAIA Terminal 3. Hanapin lang po natin dyan, nandiyan po yun. Halimbawa lang po ito mga kabayan ha. Airline po, kung ano po yung sinakyan yung airline. For example po, Philippine Airline. Yung vessel po para po yun sa ating mga marino. Flight number po or voyage number. For example, PR123. Seat number po, for example, nakaupo tayo sa 42A. Date departure. For example, umalis tayo ng March 24 and then date arrival is March 25 naman tayo. Classification, meron po pagpipilian OFW, non-OFW, foreign national. So, for example po tayo ay OFW. Select document. So, tayo po ay documented. Select lang po natin. Occupation category. Meron po ditong land-based and sea-based. So, OFW po tayo, nasa land-based po tayo. Employer name. For example po, Australia Company. Occupation. Kung ano pong trabaho natin doon. For example po tayo ay engineer. Place of work po, yung address po ng company nyo. For example po, lalagay ko Australia Street. Cellphone number, for example po, 0912-3456-789. Office phone number, 1234567. Eto guys, yung address abroad, siguro para to sa mga non-OFW, yung mga nagbabakasyon lamang. Proceed na po tayo sa exposure history. Nakalagay po dito kung meron po kayong nakasama sa loob ng 14 days na may sipon, ubo, may mga simptomas po. Lagay nyo lang po kung yes or no. Next po, kung nakapunto po kayo dun sa lugar kung saan may COVID or may nahawaan po na COVID. Lagay nyo lang po kung yes or no. Consultation and admission information. Did you have previous COVID-19 related consultation? Yes or no. Was the case admitted in a health facility? Yes or no? Clinical information. Kung kayo po ay nakaranas ng mga simptomas sa loob ng 14 days, select nyo lang po kung yes or no. Kung kayo po ay may sakit na diabetes, cancer, hypertension, select nyo lang po dito. Have you ever tested positive using RT-PCR before? Yes or no lang po. Date and time isolated, kung kailan po kayo na-quarantine. For example po, March 24, 2021. Next po, quarantine facility. Kung saan po kayo na-quarantine. For example po, sa Water Hotel. Next po, mag-proceed na po kayo sa upload passport. I-upload nyo lang po dyan yung passport nyo or picturean nyo po. Basahin po natin yung data privacy. Then after po nun, kung sumasang-ayon kayo, i-select nyo lang po yung I agree with above statement. Then mag-register na po tayo. Pero po bago yun, i-double check po muna natin lahat. Pag ni-register nyo naman po yan, tapos po hindi kayo na-fill upan, hindi po yan magre-register. So, makikita nyo po yung mga kulang nyo dyan. After nyo po mag-register, mag-a-appear po dyan sa screen nyo yung QR code. And may mag-i-email din po sa Gmail na nilagay nyo po dyan. Kaya importante po na tama yung email address na ilalagay nyo dyan. Yun po yung ipapresent nyo yung QR code na yun sa magsaswab test sa inyo. Lahat po ng impormasyong ilalagay nyo dito ay napaka-importante po. Siguraduhin tama po ang ilalagay nyo. So, paano mga kablabla? Hanggang dito na lang.